umaga, Jules, magbabalik tanaw tayo dun sa nangyari ng itong Typhoon Yolanda, pati dun sa mga affected areas sa Visayas. So, aalamin natin yung mga naging experience, alamin natin yung mga talagang nangyari para makapulot din tayo ng aral mula dito. Yes, saka lalo na yung mga fellow survivors nila, kung paano sila mas makakabangon. At nakaka-inspire sa mga viewers natin this morning. So ngayong umaga po makakasama po natin ang ating very special guests, ang mga survivors po ng Typhoon Yolanda. Makakasama natin this morning. Let us all welcome Gabriel Modesto, Ricardo Modesto Jr., Regine Modesto, Rafi Modesto, Limuel Modesto, Lawrence Modesto, and of course, ang ating dalawang interviewin ngayong umaga, si Conrad Badana and Roquelito Modesto. Good morning sa inyo! Welcome to Good Morning, Boss. Siyempre, umpisa na natin. Mari niyo ba kaming kwentuhan kung ano talaga yung nangyari nung mga panahon na yon? Early morning po, around 5:30 po. Nagsimula na po malakas na ulan. Tapos, yun po, pinaghanda na po namin yung sarili namin. Habang lumalakas na po yung ulan, sinimula na po namin isalba yung lahat. So, habang nananalasa po yung bagyo, tumaas na po yung tubig, sinira po namin yung ceilings namin. Tapos, doon po kami, nagsiakyatan na po ang buong pamilya namin. Doon po kami nagstay almost 4 to 6 hours. 4 to 6 hours. Pero Conrad, prior to dun sa pagpasok pa lang nung sinabi na mag-hit yung Typhoon Yolanda sa inyo, hindi nyo in-expect na ganun kalakas? Probably hindi po namin in-expect kasi a day before nang nanalasa po yung Typhoon Yolanda, maganda po kasi yung panahon, maaliwalas po, maganda po yung sikat ng araw. Yun yung day before mismo, Opo. ganun kalinaw, even pero, nung madaling araw pa. Opo. So habang nung nangyayari, yung day na pumasok na nga si Yolanda sa inyo, hindi nyo pa rin talaga in-expect? Hindi, nung 5 early morning, 5, meron na pong signal na May warning na po na talagang nandyan na po si So binutas nyo yung bubong nyo, nagstay kayo lahat doon? Doon po kami sa lahat kayong tuktok ng pamilya? bahay. Opo. Tapos, Even po yung mga kapitbahay namin. Okay, so hindi naman sira yung bahay nyo yung nasa tuktok? Nasira po yung bahay namin. Yung natira na lang po yung yung sidings na lang po ng bahay. Pero yung almost yung iba yung bahay wash out talaga. Pero magkakasama ba kayo nung time na yun? Hindi po. Iba-ibang bahay pinanggalingan. Sa kanila, doon sila sa Tanawan, kami sa Palo. Palo, sila Tanawan. Opo. So, nung habang nandun kayo sa tuktok nung bubong, anong iniisip nyo para makasurvive? Sinong inspirasyon nyo? Anong nasa isip, ano tumatakbo sa isipan nyo ng mga panahon na yun? Magkahalong takot at hindi po maipaliwanag kasi po iniisip po namin yung pamilya po namin. Paano po kasi marami pong pumapasok sa isipan po namin, paano pag mangyari na maanod po kami sa tubig. Tapos, kaya sinabi namin sa isa't isa na kailangan maghanda kayo. Binigay po namin yung isang container po ng tubig. Sinabi ko sa pamangkin ko at sa kapatid ko na halimbawa mangyaring tumaas po yung agos ng tubig at matangay tayo, hawakan yung maigi ng yung container ng tubig para lumutang lang tayo, hindi tayo matangay sa agos. Nung umakyat kayo lahat dun sa bubong nyo, dun na yung simula na tumataas na yung storm surge? Opo. Okay, so nabanggit mo nga may mga nabit-bit kayong mga gamit nung nasa taas na kayo. Ano yung naging instant reaction nyo kaya nyo nakuha agad ng mga to? Wala na po kasi basta humablot na lang kayo ng mga gamit? Kahit ano po yung maisipan namin kunin, yun na lang po. Marami pa nga pong gamit na hindi na po naisalba. Pero okay lang na po yun. Importante po sa amin yung kumpleto buhay, ang pamilya. yung life namin. Si Roquelito, nagstay ka rin sa taas ng inyong bubong? Bali kami po, iba yung storya namin. Doon kami nakahawak sa poste dahil laglag na po yung second floor, pinaka-second floor namin. Bumaba na. So nakahawak kami sa poste. Bukas na lahat. Wala nang yero, tumba na. Nakaharap kami sa malakas na hangin. Tas yung ulan pa, parang tinik sa sobrang sakit. Yun, parang namumula na yung mga kamay namin. Ganun kalakas yung patak ng maulan. So, after nung storm surge, anong unang-una niyong ginawa? Nung tumila na yung ulan, nung natapos na? Yung tumila ng ulan, dagli po kami, bumaba naman.
Doon kami, bumaba naman kami, punta kami ng second floor. And then, after several hours, merong scam po na nagkumalat po sa aming town. May sumigaw po na, tubig, tubig. At doon, dagli ang nagsiakyatan po yung mga neighbors namin. Nung time yun, nag-subside na po yung tubig kasi malakas po yung current. Nung may sumigaw po ng tubig, yung mga kapitbahay namin, dagli ang pong nagsiakyatan. Nagpanik po yung tao. Kasi sabi daw po, tatas po yung tubig sa Binhaan River. So nagsiakyatan po yung ibang kapitbahay namin doon po sa aming bahay na malagi, almost doon po sila nagpalipas ng gabi at doon natulog po. Kasi natakot na po sila kung anong mangyari mamaya. So, aside dun sa pagdating nung mga scam na ganito, at may iba pa sigurong mga iba't ibang mga balita pa, no? Kasi during that time, di ba, naputol talaga linya ng komunikasyon. So, within that 3 days, di ba 3 days na wala talaga yung connections, ano-ano yung naganap sa Leyte nun? Within that time po, 3 days, marami pong pangyayari na habang nagkakaubusan na po yung supplies, wala na pong makain, magkahalong lungkot at hindi ko po masabi yung iba kasi habang naglalakad po ako papuntang palengke, bibili sana ako ng pagkain. Nakikita ko po yung mga taong nandyan na po sa kalsada, nakahandusay na po. Nakikita mo yung mga labi ng mga katawan nakahandusay sa kalsada. Yung iba nandun na po sa river, palutang-lutang, yung mga mata nakalabas na. Tapos naninilaw na po yung katawan. Conrad Roquelito, anong nararamdaman nyo? May galit ba kayo? Wala po kaming galit. Yung sa amin lang po, hindi po masyado nai-announce po na makapaghanda po yung tao sa pagdating po ng bagyo. Yun po yung parang may hinanakit po, konting hinanakit po kasi hindi po gaano in-explain po na maganda po yung tao sa pagdating ng Typhoon Yolanda. Pero ngayon, what's in store for you? Anong plano nyong gawin? Move on, of course, life goes on. Pero anong plano ninyo? Plano po namin, mag-ano lang po kami, kasi yung bahay po namin nasira, magsisimula po kami ulit, kalimutan na po yung masamang bangot na nangyari sa amin. Si Kuya naman, ano pong masasabi na naging experience niyo nitong ang Typhoon Yolanda? Yung sa akin, yung panahon na yun, umaga nangyari yun. Tapos mga banda alas 5 to 5 to 6. Nung pagising na namin, umpisa na yun, hangin na ng hangin, lakas. Kasi nasa second floor naman kami, bumaba kami sa baba. Sabi ko sa mga anak ko, na, baba na tayo, baka tayo madaganan ng bubong, magbagsakan. Doon na kami sa baba. Nag-ipon-ipon kami doon. Maya-maya, pinakiramdaman namin, tinitingnan namin kasi taas namin talagang wala na yung dingding, bagsakan na. Yung dingding namin. Sabi ng mga anak, pa, malakas nung, sabi, pumapasok na ngayon yung tubig sa loob ng bahay namin. Sabi ko, tataas pa ito, tataas pa. Ano na tayo manong kami sa misa. Doon na kami sa misa, pumatong. Maya-maya tayo na, hanggang dito na. Sabi ko, baka lumampas tao pa ito. Sabi ko sa mga anak ko, kasi nung gamit namin yung TV, wala na, mano na, parang lalangoy-langoy na, pati yung rep namin lang. Sabi ko, taas, ano tayo? Magano tayo ng mas mataas na lugar para hindi tayo sabi ko, hindi ako marunong maglangoy, mamatay na tayo rito sa loob. Kaya tatlo. May nakakita yung sa sahig namin sa taas, medyo wala nang sahig. Meron kaming kinapitan. Umano kami doon sa hagdanan dahil hindi naman pwede na tumuli sa taas dahil wala na, bagsak na, wala na mga yero, ding-ding-ding. Hanggang dyan lang kami sa hagdanan. Lakas ang ulan, hangin. Diyan pa kami nung tinitingnan namin yung tubig kung tatas pa o bababa na. Pero sige sir. Maya-maya bumaba na. Sabi ko, ay naku, salamat. Tapos na siguro. Yun. Pero doon na kami nakapahinga, nakasabi ko, sa awa ng Diyos.
Hindi na siguro yung tubig tataas. Yun ho. Pero may plano pa po ba kayo, kayong mga Modesto family, kayo po sir, na bumalik dun sa town na kinalakihan nyo at tinitirhan nyo, tinuturing yung tahanan talaga? Opo, may plan po kaming bumalik kasi doon po kami nabubuhay, yung pag-aaral nila, yung mga pinsan ko, doon po sila nag-aaral, tapos ako, yung trabaho. Pero sisiguro yun kasi sa panahon ngayon, yung situation po doon sa Tacloban, marami pong tindahan na nagsara. Tapos yung mga opisina, yung iba po, yung ibang agency, hindi pa po nagbukas yung kanilang transaction. Kaya pinag-iisipan po namin kung ano po yung magandang plano. Okay, Conrado and Roquelito, kung meron mang isang bagay na dapat matutunan yung buong Pilipinas dito, ano yun? Kung meron isang bagay na gusto namin matutunan, yun po yung pagkakaisa at pagtutulungan. Yun po yung best na weapon po sa panahon ng sangsakuna. Yung isipin mong kaya mo, huwag lang magpapanik kasi kung magpadala ka sa panik, bibigay talaga. Yun nga rin ho, dapat matuto tayong magkaisa at yun, magtulungan para maka-move on sa nangyari. Tapos dapat rin huwag tayong susuko dahil yun nga, dahil kung susuko tayo, walang mangyayari. Yun po. Kayo naman po, sir, or kung sinong gustong magsalita, may maaari pa ba kayong gustong ibahagi para malaman ng mga viewers natin at ma-inspire natin sila at marami silang sa inyo? Sana po, wag na po tayo tulungan po tayo para makabangon po tayo sa mga unos na darating pa. Siguro at this point, do you have any last message or mga panghuling mensahe na sa ating mga viewers? At kung may gusto tayong malaman nila na hindi pa talaga nila alam, lalo na kayo mismo ang naka-experience nun sa nangyari. And very, I believe, life-changing yung nangyari sa inyo. Siguro meron ba kayong gusto maibahagi o malaman ng ating mga viewers? To all the viewers, we'd like to say something. Especially to all the victims, let's move on. Kalimutan natin yung masamang pangyayari. We have to face the reality and just be yourself and find a way to make up all the things. Kaya natin to. Huwag po tayong susuko dahil po, yun, walang mangyayari. Magkaisa, magkatulungan. Kalimutan mo na yung iba problema na hindi naman dapat pagtalunan pa. Dito, magkaisa tayo. Dahil sa mga panahon nito, panahong ito, kailangan yun, hindi ko pa Alright. Siguro ngayon, Jules, nakita naman natin na talagang mula sa kanilang mismo bibig, nakikita natin na isa lang yung sinasabi nila, pagkakaisa, pagmamahal. At dito natin makikita na gusto na nilang kalimutan yung nangyari sa kanila. And gusto nilang mag-move on. Gusto na rin nilang siguro take things positively, in a positive way. At magsimula ng panibagong buhay. Ito yan, Dayan. Halos araw-araw may na-interview tayo ng mga survivors dyan nga galing sa Leyte. At yung pinaka-mensahe na gusto nila iparating sa buong Pilipinas na patuloy yung pagkakaisa ng lahat. Kasi nga sila mismo, ngayon paparating na rin yung Pasko, gusto nila ipakita sa ating lahat na syempre tuloy pa rin yung buhay. So ipakita rin natin yung mensahe na yun sa kanilang lahat. At ang talagang maganda dyan, very blessed sila na kahit pa paano dumating man ang unos, mas strong yung pananampalataya nila sa ating Panginoon. At ngayon, patuloy silang lumalaban sa buhay, nagmo-move on sila, and life. So ayan po, maraming salamat. Thank you so much for joining us this morning at talagang na-inspire nyo kaming lahat. Maraming salamat kay Conrad Badana, Roquelito Modesto, Gabriel Modesto, Ricardo Modesto Jr., Regine Modesto, Rafi Modesto, Limuel Modesto, and Lawrence Modesto. Mabuhay po kayong lahat. Thank you po. Maraming salamat.